Yo, yo, yo! Andito ulit ako, EJ Power nga pala. Kamusta kayo guys? Andito ulit tayo sa MC Marathon, ng pagpapatuloy ng pagmamarathon ng mga battles ni Apex. Kamusta na kayo guys? At andito na ngayon tayo sa 2016 era ni Apex. Sobrang laki na ng tinalo ng performance level niya dito, no? Yun, kamusta kayo guys? Anong oras na dyan ngayon sa Pinas? Shoutout sa mga nanonood ng live ngayon. Sa mga masugid na taga-abang ng mga live reaction video natin. Malamang nasa trabaho kayo ngayon or nasa school. Dahil alam mo ko Wednesday o Tuesday yata dyan ngayon. Ingat kayo. Ingat sa biyahe o ingat sa good luck sa kung ano mo yung ginagawa nyo habang pinapakinggan nyo ako. Yun, ako ito, dito lang. Shoutout sa inyong lahat. At malaking shoutouts kay Black Label na member natin. Nakasubscribe sa membership natin. Good afternoon sa iyo dyan. Ingat ka lagi. At shoutout sa Crown Manila para sa bowler na suit ko. Wag na natin patagalin pa. Ang papanoorin natin ngayon ay ang 2016 era ni Apex, ang Apex versus Shernan na nangyari nung Gubat 5 sa pagkakaalam ko. Sobrang ang ganda ng match-up na to. Dahil pareha silang labeled na komedyante. Pero magkaiba sila ng atake bilang komedyante. Hindi sila parehas ng style ng pagiging komedyante. Si Apex mas nagre-rely sa humor. Sa mismong material niya at nasusundutan niya ng technical. Kumbaga witty yung nilalapag na jokes ni Apex, while si Shernan naman ay mas nagre-rely sa karakter o kung paano niya dinideliver yung mga sinasabi niya. More on si Shernan, more on puns. Yun, like PUN, pun. Yun, tsaka slapstick comedy, which is sobrang bagay sa karakter ni Shernan yun. Pero yun, simulan na natin panoorin ang Apex versus Shernan. What's up, motherfucker? Ako nga pala si Master Pogi. Dahil wala akong kanta, painggan nyo na lang yung kanta ni Shernan. Sa pinamagathang Ball is Life. Tuloy ang laban, sudalo ng kalye. Sa data ko ay bola at handa na umatake. Kahit saang lugar ako'y handang sumabay. Walang makakapigil sa'kin kahit na sumablay. Mahaba pa ang oras, mahaba pa ang biyahe. Ang gamit ko'y talino at lakas pati diskarte. Wala sa bukabularyo o huminto. Ball is life, pati na to ng buhay ko. Yo, binabati ko nga pala si Sargo ng Sandamucan. Salamat sa Rap and Rod. Sa boss ko, Sir Sujoko o Yubidjoko. Kay Mocha, nagpairam ng eyeliner. Salamat. At kay Doc James Diaz ng LTO Muntinlupa. Maraming salamat. Sana marami ka pang napatalungan sa amin. Ayun lang. Enjoy! Nanalo si Apex ng Coitos. Pinili niya si Shernan mauna. Gubat 5, pakinggan natin unang banat kay Shernan. Yawa Bars Game? Isang taon, 2 laban sa Sibuya na binigay niya sa aking misyon. Agad-agad akong umuo. Bakit? Namiss ko dito yung lechon. Ako nga pala si Legit. Masarap yung lechon dyan sa Cebu. Master Pogi. At siya si Mr. Guapo. Alam niyo kung ano pinagkaiba. Ako yung Pogi, siya yung Guapo. Alam nyo, alam naman ako ng Dragon Ball dati, pero hindi ko na maalala kung paano magsalita si Master Pogi doon. Ganyan ba? Pa-comment na lang. Hindi ko sure kung ganyan siya ganyan siya magsalita. Parang tagal ko hindi nanonood ng Dragon Ball eh. Nakakatawa!
Nakakatawa. Pero mas nakakatawa yun kundi yung nakakatawa. Welcome back sa liga. Matagal-tagal mo rin itong iniwanan buhat nung kumikita ka na. Ako kahit pagod sa kaliwat ka ng taping namin na naging lustre, di pa rin ako nagpapahinga. Kasi di naman importante sa akin ang pera. Ang mahalaga ay makapagpasaya ko ng tao. Ikaw nung nawala ng pera, bumatil ulit. Putang inang tugado. Puro pera kasi ang nasa isip nitong may balbas na parang palayan. Mababa nga lang TF ko dito di ba boss? Konsensya ka naman. Di ba marino ka? Oh, ngayon sino ka? Bumaba ata ang ranggo mo sa tanod. Mas pinili mo maging tagalaba nila Luni kaysa sa mas malaking sahod. Ninais siya makatungtong ng barko, kaya pumatong siya sa bubong. Nung nakaakyat tumalon, batang pier pala si Gunggong. Pero seryoso, nakapaglayag naman siya na libot ang ilang parte ng mundo. Baon-baon ng pangarap, 2 kanin at 1 order ng munggo. Alam niyo kung anong ginawa niya nung nakarating siya sa London? No! Hinanap si Dondon. Alam niyo kung anong ginawa niya nung nakarating siya sa Brazil? No! Hinanap si Camille. Alam niyo kung anong ginawa niya nung nakarating siya sa Israel? No! Hinanap si Ismael. Teka. London, Brazil, Israel, wala ba nakapansin ang aking linya? Lahat ng taong hinanap niya sa lugar na yon, di niya nakita. Kaya ayan, siya'y nag-rap na lang ulit. Inaral maigi ang style ni Luni, kaya pansinin niyo mamaya, bigla yang lulupit. Puro multi na ang banat, bumubuti na ang sulat, kaya di na ako nagulat, pati buhok na ay naunat. Konting Luni Papex, panot ka na rin. Pero di ka magiging hari ng tugma. Kasi ikaw yung rapper na hinulman ng puyat, shabu, marijuana, Luni, at mga baklang pinuputukan ka sa mukha. At speaking of bakla, buti naaatim ng girlfriend mong halikan ka sa kabila ng salabi mo'y may bigitilyong nakadampi na rin. Sa bagay, ganyan naman talaga pag mahal mo, kahit ex pa ni Rowel, handa mong tanggapin. Isang patunay na may forever. Napaka-sweet nyo, ano ba yan siya? Bagay na bagay nga kayo kasi ikaw na mamakla, lalaki naman siya. Alam niyo kung bakit mahal niya yung girlfriend niya? Bukod sa bugaw, scorer pa. Kamag-anak ba yun ni Johnny? Kasi walker siya. Ang lakas ni Shernan dito Iba, ewan ko, bagay yung linyang nagawa niya sa the way niya i-deliver. Parang chill lang. Tapos, nasusuportahan ng lakas ng linya. Kumbaga, hindi niya na kailangang i-deliver ng pasigaw yung mga linya niya para maging epektibo. Ganon kaganda yung material niya ngayon dito. At shoutout sa Maynilad. Ayusin nyo naman serbisyo nyo. Ilang buwan nyo na kaming ginagawang tanga. Buti pa si Apex may tulo, yung grape namin wala. Yun lang, medyo alanganin yung pagkaka-end niya nung round niya. Kumbaga, pwede niya pang pagandahin yung ender. Siguro kung naglagay pa siya ng 4 o 2 line para i-end yung mismong round niya. Napakalakas na round yun. Ang ganda nung balanse ng mga jokes niya tsaka kung paano niya i-clown si Apex dito sa round 1 na master niya yon at nagawa niyang epektibo gamit yung kahit ganun yung deliver niya, yung pag-deliver niya, sobrang solid. Yun, tingnan natin round 1 ni Apex. Solid round 1 yun para kay hindi siya solid round 1. Almost perfect round siya para kay Shernan. Siguro, yung ender lang talaga. Kung nalagyan ni Shernan ng napakagandang ender yung round 1 niya, napakalakas na round yun sana. Tingnan natin round 1 ni Apex. Yo! Kinukumpara mo ako kay Luni? Ano ka ba, napapraning? Tangina, hindi ko napapansin. Ganun na pala ako kagaling. Kahit magsuot ka ng wig, kamukha mo pa rin si Badang. Sakto ng costume. Next week na yung Halloween niya, suot mo, huhubarin mo na lang. Nagkamali ka ng gubat na pinasok.
Tayo'y nandito sa Jumanji. Paano mo ako masasaktan? Ako yung nag-beast mode na Uzumaki para tinapat nyo sa tunay na karera. Yung Mio sa Ducati, outdated yung estilo mo parang free throw ni Sakuragi, gunggong. UNI, do or die na sa gubat 5. Taas sa uswang sa buang ay... Pa-translate sa mga ISIV nating nanonood ngayon dito. Pa-translate ng sinabi ni Apex. Sakuragi, gunggong. UNI, do or die na sa gubat 5. Taas sa uswang sa buang ay... Murag butanganan sa dunag bay. Kahit magsuot ka ng suit and tie, di ka magiging beautiful sa human eye. Mukha kang security guard sa nuwatay. Pababaksakin ko ngayon itong Muntinlupa Pride pag pinakitaan kita ng aking kupal side. Kikilabutan ka na para napanood mo ulit si Tupac live. Ano, rhyme scheme na yun. Solid na rhyme scheme ang ginawa ni Apex doon. Sinimula niya sa Gubat 5, Tupac Live, Nuwatay, Kupal Side. Ang ganda, multigalore na agad. Unang ano pa lang. Wala pa nga first half to eh. Kumbaga first 8 or first 12 lines niya. Showboat na agad siya dito ng multisyllabics niya. Walang ganyan sa angka ng Xingxiangfu. Di ka nagwagwapo kahit gumamit ng sangkatutak na Chinchansu. Isa kang malaking pusi, parang rebulto sa Cairo. Pag sinabihan kita ng pangit, insulto kay... Isa ang malaking pusi, parang rebulto sa Cairo. Sa Egypt kasi may malaking pusa na rebulto doon. Solid. Ginawa niyang filler. Kasi posibleng matulugan yung line na yun sa mga hindi nakakaalam nung landmark na yun or sculpture. Ginawa niyang filler. Tapos ginawa niyang punchline. Di ka nagwagwapo kahit gumamit ng sangkatutak na Chinchansu. Isa kang malaking pusi, parang rebulto sa Cairo. Pag sinabihan kita ng pangit, insulto kay Saito. Gusto sana kitang patayin sa bisay para doon ka malibing. Huwag mo akong salingin. Masyado akong mainit kaya wala sisihan ko sa gubat magkaroon ng kaingin. Karap mo na ako para ka na... Kitang patayin sa bisay para doon ka malibing. Huwag mo akong salingin. Masyado akong mainit kaya wala sisihan ko sa gubat magkaroon ng kaingin. Karap mo na ako para ka nakita ng mumu sa Pangasinan. Ikaw ang hinain kaya lamang ka sa akin at wala ko ititirang mumu sa pagkainan. Ikaw ang alay kaya pwede kitang ihambing sa tupat mga kambing. Feeling gangster pero sa totoong buhay isa kang tuta na malambing. Anak ka ng puta para kang muta napapansin. Wala kang bars nakakahiya. Taga Muntinlupa ka pa man din. Kasi maraming kulungan doon. Pag daw nagpa-practice, umuusisa ng puting pusa parang palo. Meron daw siyang Muntinlupa sa Muntinlupa. Nasa paso. Costume. Yan ang kanyang mabisang pang-uto. Pero kung papansinin niyo yung mga banat niya, may hinang anggulo na tila magulo. Na-aksidente ba yung mga linya mo? Kasi sa sobrang gasgas parang kita na buto. Tanginan to, halatang wannabe, yung mga linya mo sa sobrang gasgas wala ng warranty. Hindi masasalba ng costume yung pagiging banu mo sa liriko. Pinagtitripan niya daw yung mga kalaban niya, tarantado, ginagago mo sarili mo. Ngayon sabihin niyo sa akin kung sino sa amin yung nagtitrip. Costume ka ng costume, hindi ka naman nagbibrip. Eto na daw yung pinakamabigat kong laban, ang gagago ba kayo? Bakit? Pag tinalo ko ba to, may mapapala ako? Wala ka silbi sa karir ko. Stepping stone ka lang, hagdanan na ba to? Katulad mo lang si An Mateo, wala kang talent, imahe mo lang yung nagdadala sa'yo. Dito pala nagsimula yung away ni Shay tsaka ni Apex. Or hindi naman totally away, pero yung parang parinigan nila. Kasi alam ko after ng laban na to parang nag-post ng video si about parang reaction ni Shay
about sa line na yun ni Apex. O nag-post si Shay ng ng reaction niya sa line na to ni Apex. Dito pala nagsimula yun. Hagdanan na ba to? Katulad mo lang si An Mateo, wala kang talent, imahe mo lang yung nagdadala sa'yo! Bang! Bang! Si Apex ang kalaban mo, kaya imposibleng mangibabaw ka dyan ngayong gabi. Magkakaroon ng lunang eclipse dahil tinapat nyo yung haring araw sa buwana. Tama na ba? Ganda. Ayun. Actually, eto, yun, completos regados yung round 1 ni Apex. Ang ganda ng panimula niya, ang ganda ng rebuttal, ang ganda ng pagtapos niya sa round niya. At may climax din. Though medyo cheat code yung yung An Mateo para makakuha ng effectivity sa crowd. Pero umepekto pa rin. And yung delivery niya, mas may conviction. Though gets ko yung ginagawa ni Shernan na tamang chill na pagka-deliver niya sa lines niya dahil yun nga pinoportray niya yung character ni Master Pogi. Pero yun, round 1 para sa akin malinaw kay Apex yun. Siguro kung i-rate parang 10-8 yung lamang. Hindi siya sobrang laking lamang, hindi rin sobrang lapit. Kita pa rin yung pagkalamang ni Apex sa round na yun. So yun, round 1, Apex. Malinaw. Tangina, akala mo napakagaling yung mga linya, matik. Kasing tulad niya daw si Looney, gago. Parehas lang kayong kasing adik. Dapat yung mga linya mo, pinag-iisipan mong maigi. Andiyan ba si Looney nung time na yan? Baka may nakakaalam sa mga nanonood nitong video na to. Nandito ba si Looney nung nung event na to? Nung live? Adik. Kasing tulad niya daw si Looney, gago. Parehas lang kayong kasing adik. Dapat yung mga linya mo, pinag-iisipan mong maigi. May nalalaman ka pang tupak-tupak, kaya patay ka kay Biggie. Ha? Huwag mo ako nga hamunin. Yung pagiging gago, matagal ko nang tinalikuran. Yung bars ko sa Muntinlupa, iniwan ko para patayin ka ng lubusan. Wala namang kwenta to si Apex pero kaibigan ko, pabayaan niya na. Medyo hindi ako masyadong nalakasan sa mga rebuttal ni Shernan na yun. Parang binalik niya lang pero wala masyadong impact yung pagkaabalik niya, parang Tagal ko nang tinalikuran. Yung bars ko sa Muntinlupa, iniwan ko para patayin ka ng lubusan. Wala namang kwenta to si Apex pero kaibigan ko, pabayaan niya na. Alam niyo bang masyadong pabida si Tarantado? Pag maraming tao, hilig kumaway ng kumaway. Nung nagkaroon ng kariming sa kanila, lumapit sa soko. Biglang nagtaas siya ng kamay. Sabi ng pulis, nakita mo ba yung nangyari? Opo sir, nakita ko. Ano gamit na baril ng suspect? Ano po bang tawag sa baril nyo? Eto ba? Ang tawag dito, 45. Galing pa to sa lugar ng Sweden. Parang ganyan yon sir. Mahaba lang ng konti. Siguro 46 o 47. 46 o 47, di mo pa ginawang 48 para nasulit mo ang iyong katangahan. Siguro pag nakakita ka ng shotgun, tatawagin mong 50, putang ina naman. You getting into manner? nakakamiss yung gantong Shernan. Ano ba last na laban ni Shernan? Actually, hindi siya lumaban last year 2025. Wala siya naging laban. Huling laban niya yung part 2 nila ni Pistolero. Nung 2024. Tapos yung laban nila ni Sinyo din. Nung Vuelta Balentong. Pero iba to. Ito yung nakakamiss na Shernan na ang simple. May storytelling pero ang simple. Parang yun yung mga jokes na na likha talaga ng mga author. Nigga. 50,
putang ina naman. You getting into my nerve, nigga. Stupid manky ass moron. Don't try me in English because I'm in school, yeah, high school. So you better. Pag-usapan natin ang nakaraan mo. Ito yung lumilitaw din dito kay Shernan yung pansin ko kay Shernan, pag hindi niya pinipilit yung pagpapatawa, mas nakakatawa siya. Unlike yung, alam mo yun, ito, hindi siya slapstick dito, parang natural yung pagiging nakakatawa niya dito. Yung gesture niya, tsaka the way niya i-deliver, yun yung nakakatawa. And yung mismong yung mismong material niya, nakakatawa din. Kaya, sobrang epektibo. Pansin ko kasi sa mga ibang battles ni Shernan, yung parang, minsan pinipilit niya na yung pagpapatawa, mas hindi na nakakatawa. Parang, alam mo yun, parang umu-OA na. Yun yung na-conclude ko na mas magiging nakakatawa pala yung material kung natural mo lang siyang i-deliver. Hindi mo na kailangan magpaka-slapstick, hindi mo na kailangan kumilos ng OA. Natural lang. Katulad ng ginagawa ngayon ni Shernan. Nagugustuhan ko yung ginagawa niya dito. In English because I'm in school, yeah, high school. So you better. Pag-usapan natin ang nakaraan mo. Nakaraang nagpapabuking ka pa. Panahong tambay ka ng Pasay, payat days, pero talagang madiskarte ka na. Si siyang primero ang bugaw. Abangers ka lang. Naisip mo kaysa mag-joke ka araw-araw magpatsupa ka na lang. Nilabasan na, kumita pa. Grabe yung mindset. Nilabasan na, kumita pa. Grabe yung mindset. Monday to Sunday, may bakla, walang problema sa budget. 200, isang putok. So sa isang linggo, meron kang 1-4. Naging maugong ang pangalan mo at naging usap-usapan ka sa parlor. Magaling ka daw sa kama. Sabi ng kuya nung dalaga. Kaya mo daw magpabuking kahit pila. Kasing haba ng parada. Kaso nung tumagal, nag-iba ka. Biglang nagmahal na ng presyo. Minimum daw kasi sa Maynila at maraming kalaban sa negosyo. Pero may good news. Agad niya sinabi sa suki niyang madaldal, 200 pag tinupa siya plus another 200, bibigyan kanya ng salsal. Naloka ang mga bakla. Halos napatumbling at tumili. Good service na si Mark Partida, di pa siya nun tuli. Naging mabenta ang Montakels, kahit yung nota niya jutay. Wanigis pa si Bake, kiyauti na, pero carry lang, basta nandito yung buhay. More lap-lap kapaday. Feel na feel mo ang ombre. Mas dakota pa ang nota sa yis, pero waka fakets, basta may datong ka sa sobre. Yan si Apex. All around call boy. Di ka titigilan para di ka ma-10 beats. Malusog ang pangangatawan kasi naman vitamins niya 10 beads. Tubig niya, Ano daw? book. Pen beads? All around call boy. Di ka titigilan para di ka ma-10 beats. Malusog ang pangangatawan kasi naman vitamins niya 10 beads. Tubig Ano yung pen beads? niya, buko. Yung brief niya naman, vitamins niya 10 beads. Tubig niya, buko. Yung brief niya, wala na. Sino ba naman kasing gaganahang mag-brief kung yung titi mo may nana? Pero di kita nilalait. Ang salitang kutya, wala ho. Bakit ko naman kukutsain is yung pagpapatsupa sa bakla, yan ay marangal na trabaho. Nasira ba buhay nyo? Hindi. Nagpatsupa siya ng disente. Sinarantado ba kayo? Hindi. Nagpatsupa siya ng disente. Nayurakan ba buhay nyo? Hindi. Nagpatsupa siya ng disente. Kaya huwag nyo siyang pagtawanan. Hayaan nyo siyang magpatsupa. Malapit na Disyembre. Tangina, lakas ni Shernan dito. Bakit hindi ibalik ni Shernan tong tong gantong sulat niya? Ang lakas, comedy pero nangyuyurak ng pagkatao eh. Naakupal eh. Alam mo yun, pero hindi siya ma-offend kasi matatawa ka. Ang galing. Iba, ito feeling ko ito yung pinakamalakas na
na performance ni Shernan. Ito na siguro 'yun. Correct me if I'm wrong. Kung tingin nyo may mas malakas pa na material si Shernan sa mga ibang laban niya. Pero para sa akin, ito yung pinakamalakas na material niya. Kasi sobrang bagay sa persona niya. May nagtanong dito, si Asamia FL. Sir EJ, ganito po ba yung style niya nung laban nila ni Mox One? Damn, ang tagal na nung laban na yun. High school pa lang yata ako no college. Alam ko nangyari yun nung Aspakan. Shernan versus Mox One. Hindi, dahil hindi pa masyadong, sa pagkakaalala ko hindi pa masyadong matured yung pagsusulat ni Shernan doon. Pero andun na yung yung charisma niya bilang komedyante. Siguro nadala nung delivery niya, nadala nung stage presence niya. Pero material wise, mas gusto ko tong ginagawa niya ngayon dito. Keep it up, bro! Keep it up, bro! Nandito lang kami mga Cebuanos para sa'yo, pero huwag mo kakalimutan kumain ng bulot, pampatibay ng binte. Pero sa susunod, pag chuchupa ka, maghilamos ka para di ka nagkakaroon ng bulbul sa pisngi. Okay? Make a wish. Sana manalo lahat. Manalo lahat? Pero sa susunod, pag chuchupa ka, maghilamos ka para di ka nagkakaroon ng bulbul sa pisngi. Okay? Make a wish. Sana manalo lahat. Hanep! Yun, gusto ko yung round 2 ni Shernan. Comedy, pero nagawa niyang ilatag ng maayos, na hindi dragging. Okay din yung niya, yung ender niya. Gimmicky pero bagay na ender siya. Isang emosyon pero hindi dragging, hindi nakakasawa. Solid. Mas gusto ko tong round 2 ni Shernan kaysa sa round 1 niya. Hanep! Gina G! Lumaki daw siya sa streets. Kaya pala mukha kang busabos. Hindi mo kaya lakarin yun na pagdaanan ko, magkaiba tayo ng hulma ng sapatos. Bars! Kayo ng bars! Kayo ng bars! Mga tamad naman tumugma ng maayos! Sa laban na to, Na talaga, no? Parang ano masasabi? Parang tagapagtanggol na talaga ng rhyme si Apex dati pa. Bago pa laban nila ni Sinyo. Kasi ito rin yung ginamit niya sa data kay Sinyo yung pagmumulti o pagtutugma ng maganda. Na ngayon ginagamit niya rin kay Shernan. Kasi siguro napansin niya mag-rhyming si Shernan minsan. Parang hindi masyado nagmumulti si Shernan. Kaya nagamit niya rin angulo dito. Pero yun nga, ginagamit talaga na angulo ni Apex yung pagiging meticuloso niya sa pagtugma. ng bars, kayo ng bars, mga tamad naman tumugma ng maayos. Sa laban na to, hindi man lang ako nag-contemplate. Joker ka daw, pero ibaba mo courting spade. Ako ay purong ginto, ikaw ay 14K. Nilalagay mo yung sarili mo sa kahon na para si Solid Snake. Okay, wait. Tuturuan kita kung paano mag-dominate, Protege. Solid Snake, mga PlayStation babies dyan. Metal Gear Solid. Ako ay purong ginto, ikaw ay 14K. Nilalagay mo yung sarili mo sa kahon na para si Solid Snake. Okay, wait. Tuturuan kita kung paano mag-dominate, Protege. Mala modern day Shaquille. Pag ako nag-concentrate para office mate na batak sa kape na walang coffee mate, Si Shernan, ang crowd favorite. Maraming natutuwa pag may laban. Kasi pag nagpatawa si Shernan, effortless, mukha lang kailangan. Tingnan nyo, palong-palo, rebat ng rebat. Gumawa pa ng kanta kay Digong para sikat na sikat. Putang ina, nung makita ko yung music video, si Shernan, dilat na dilat. Duterte to ng Duterte. Duterte to ng Duterte, pero hanggang ngayon, nag-a-addict pa. Biruin mo, si negatibo pa mismo nagsabi sa akin na positive ka. Pag to nagsasyabu, tuwan-tuwa. Yung tuter, chinuchupa. Buti ka mo, di nauubos yung muka.
Kaso sabaw na yung utak na parang tuslog buwa. Sabaw, utak, tuslog buwa, nakakagutom mga untaon niya. Sa mga di nakakaalam, Tuslobuwa, naalala ko yan nung bumatel ako sa Cebu. Ano siya, parang fast food, basta kainan siya. Na parang may table kayo, tapos sa table nyo, isipin nyo parang samgyeopsal style. Parang Korean barbecue style. Pero sa table nyo, may kawali, tapos bibigyan kayo doon ng utak ng baboy. Tapos lalagyan nila ng sibuyas or toyo or anumang pampalasa dun sa sa utak na yun. Tapos lulutuin nyo, gagawin yung sabaw hanggang sa maging siya, parang sabaw. Tapos bibigyan kayo ng ang tawag doon, ng puso or yung parang kanin ng Cebu na nakabalot sa parang isipin nyo yung suman pero pa-triangle siya. Ganun yung tsura niya. Tapos sasawsaw nyo yung kanin doon yun. Naalala ko lang. Sobrang solid, sobrang sarap na na pagkain. Di ba naghamong ka sa gapo? Naawi mo pa si Nico, parehas naman kayo, mga bano. Lakas tama ka lang, hindi ka tatama sa akin kahit bato ka ng bato at kung totoong 3GS ang bagong henerasyon. Tangina, magbabarko na lang ako. Kasi kung ito ang future ng rap sa Pinas, parang ayaw ko na. Napakababaw ng tula. Lintik ba kung bumate, ang kapal na mukha, pati ba naman yung gumagawa ng cellphone mo, sina-shoutout mo pa? 3GS? Ano yun, 3 gorilyang supot? Mga tuso sa foil yan. Pag nagkasabay sa gig yung artifice sa 3GS, yung grupo nyo magmumukhang boy band, kaya 3GS, mga putang ina nyo. Kahit magtulong-tulong pa kayo, baka tulungan ko pa kayo. Ang lakas nun. Gusto ko yun. Mga putang ina nyo. Kahit magtulong-tulong pa kayo, baka tulungan ko pa kayo. Yung huling punta niya dito, sabi niya siya daw yung supulturero ng tugma. Supulturero? Tanga, baka sepulturero ng tugma. Ganito itsura nung tindero pa lang na puto seko si Ungga. Pwede ba wag ka na magsalita? Magtigil manahimik ka nga kahit ano pang suotin mo, mukha ka magtitina pa. Buti may kalibin na nakakasiping ka pa. Wala papansin sa'yo kung wala kang gimmick, wala kang magandang lyrics, tanga. Para kang si Deadpool. Kasi pag tinanggal mo na yung costume mo, kadiri ka na. At wala akong pake kahit sa'yo pa interesado yung mga judges, basta tandaan nyo, pag hindi maganda yung pagkakaluto, garantisadong mapapanes. Ako yung alamat na mandaragat. Delikado at walang kapares. Hinuli ko yung kraki ng walang pain at ginawa kong kalamares. Ang ganda ng round 2 nila pareho. Mas lumakas din yung round 2 ni Apex. Ang lakas ng round 2 ni Shernan eh. Pero nag-stick kasi sa isang emotion, pero hindi dragging. While sa Apex, na iba-ibang vibe, nahaluan niya ng technical, nahaluan niya ng jokes na effective din. Kung usapang jokes or kung usapang comedy, mas natripan ko yung pagpapatawa ni Shernan kumpara sa pagpapatawa ni Apex sa round 2. Pero ang maganda kasing nagawa dyan ni Apex, sumusundot siya ng mga technicals, may mga metaphor tulad ng parang si Deadpool, bla 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 bla, and even yung yung selfie bar niya nung Ender, sobrang solid din nun. Ang ganda nun, gusto ko yun. Eto, dikit yung round 2 nila, pero ibibigay ko ng bahagya kay Apex dahil sa variety ng nagawa niya. Yun. Pero gusto ko yung, mas natripan ko yung comedy ni Shernan sa round 2. Pero overall, round 2 kay Apex. Yo! Kesa sa 3GS, magbabarko na lang daw siya. Di ka nga makabili ng bangka. Dinadamay mo pa sa laban natin si Nico. Ang hilig mo talaga sa bakla.
Yo! Sabik sa atensyon. Nararamdaman niya kasing siya'y kupas na. Gumawa ng paraan. Hinamon si Basilio, pinahiya si Sinyo. Di ba ang lakas niya? Kesyo, magtinda ka na lang ng damit, Sinyo. Hashtag, rapper na negosyante. Noong panahon na yon, magkakaanak na sila ng asawa niya. Masyado kang arugante. Palubhasa. Buhay binata. Takot sa responsibilidad. Kinakamusta ka nga pala ng anak mo? 3 taon na siya ngayon. Anak mo kay Mary Ann Trinidad. Nung nabuntis mo si Mary Ann, Yung mukha ni Apex na parang tang-inan to, binigyan ako ng anak. palubhasa. Buhay binata. Takot sa responsibilidad. Kinakamusta ka nga pala ng anak mo? 3 taon na siya ngayon. Anak mo kay Mary Ann Trinidad. Nung nabuntis mo si Mary Ann, bigla mong iniwan, di mo naisip kung gaano ka kasama. Kaya gano'n na lang kung alas kayo si Sinyo kasi di mo pa naranasan maging ama. Yan si Apex. Ang tunay daw na joking. So, si Shernan pala yung nag-introduce ng angle na to kay Apex. Grabe. Alam ko base sa sa nakikita ko na gesture ni Apex, feeling ko hindi totoo to. Pero tangina ni Shernan, siya pala nag-introduce nito. At hanggang ngayon, tangina ina-angle to kay Apex. Ultimo sa pinakahuling mga laban niya. Dala-dala niya to. Tangina. Ang laking damage nang nagawa ni Shernan pala kay Apex. Pero irresponsableng ama. Parte ng artifice, nagsiman, pero irresponsableng ama. Mabuting kaibigan, galante sa bisyo, pero irresponsableng ama. Kaya sige, ikaw na, the best ka, pero irresponsableng kang ama. Masarap ba? Maging idol? Hindi ka pangkaraniwan. Habang yung anak mo nagkakaisip na, bakit mo daw siya iniwan? Hindi yan magpapatalo. Meron niyang multis, bars, tapos lalaban ng batak. Magulang ka lang sa battle, ako magulang sa 2 kong anak. Sino dito may anak na? Single mom or single dad? Saludo ako sa inyo, mga nagsilbing haligi at bumbilya. Si Apex, magaling na rapper, palakpakan nyo, kailangan niya yan kaysa magkaroon ng sariling pamilya. Masyado ka kasing nasilaw sa kasikatan. Todo pa si club, pa si gago. Sa kagustuhan mo maging pinaka, nakakalimutan mo ng maging mabuting tao. Si Deno, hari ng riba. Si Sinyo, prinsipe, siya daw, joking. Sige, yung titulo, inyo ng paghatian. Habang ako nakatitig lang sa inyo, nakangiti, habang lahat ng titulo nyo, nasa aking katangian. Pinagbigyan ko lang yung yabang mo. Last year mo pa ako inahamon na labanan kita. Di ka kasi pinapansin ni Silio at Basilio kasi ikaw lang yung makikinabang sa kanila. Pasensya ka na ha, sure na lang. Ang simple pero iba, sumusugat yung puntuan ni Shernan. Mo. Last year mo pa ako inahamon na labanan kita. Di ka kasi pinapansin ni Silio at Basilio kasi ikaw lang yung makikinabang sa kanila. Pasensya ka na ha, share nan lang ako. Di ganong magaling at malupit. Pero itong share nan lang na to, magiging dahilan kung bakit may movement ka ulit. Oh, pasensya ka na ha. Sa sulat ko, di ko masyadong ginandahan. In short, ang nipis. Habang ikaw handang-handa. Kasi nga, susulatan ka muna bago ka hamunin. Galawang artifice. Uy, may laban si Apex. Tawagin ng buong banda. Kaya pag tinalo ko tong si Boy Tulo, para ko na rin tinalo si Looney at Abra. Kaya sige, ipagsigawan mo lang na ikaw ang tunay na hari ng mga joker hanggang yung litid mo mapatid. Pero isang malaking sampal sa'yo, King, ina mo na ako lang ang joker na tumalo kay Balakid. So paano? Hanggang dito na lang. Antay mo yung upload nito, bilangin mo kung ilan ang naitulong ko sa yung views. Ako nga pa... Ilang battle ni Shernan yung finlex niya nung natalo niya si Balakid. Pero isang malaking sampal sa'yo, King, ina mo na ako lang ang joker na tumalo kay Balakid. So paano? Hanggang dito na lang. Antay mo yung upload nito, bilangin mo kung ilan ang naitulong ko sa yung views. Ako nga pa lang yung kaka, Mark Logan, ABS-CBN News. Solid round 3 kay Shernan. Ang ganda ng mga puntuhan niya dito. Masasakit. Yun yung masasabi ko. Smart din na nilagay niya sa round 3 yun. Yung mga angulo na yun. Yo! Mukhang sa katangahan na nasana ito. Oo, may anak ako. Si Sinyo yung bunso at ikaw yung panganay ko. Alam mo, nakakatawa ka. Pero nakakapagtaka. Parang ikaw si Kim Idol pag pinalapad yung panga. Ano ba silbi mo sa liga? Sumipsip at bumoka?
Napapansin ko wala kang silbi sa boka kasi matanda ka na. Puta, nagpipiling bata ka pa? Aba, mas matindi kay Madonna. Kung mag-cosplay, daig pa sila Myrtle at Alodia. Tangina, hindi to papalarin kahit mag-isip pa ng malalim. Kahit sisirin mo wala rin, baka mabitin lang sa hangin. Round 3, huli na para magsisika at patawarin. Buhusan na to ng gasolina. Sisindihan ka namin, pantawid, gutom lang kita. Sisig na sisiw lang to sa akin. Nung laban niya kay Balakid, nagbihis soldaper siya. Ginaya mo si Noy Noy, siguro tuwang-tuwa ka na may pork barrel pa. Dila mo iboboy cutter pag sinabi mong dope rapper ka. Mas mabaho ka pa sa kilikili ni Fajardo pag fourth quarter na. Paano ka mananalo sa akin? Eh, ang corny mo nga. Alam mo nang walang lugaw sa McDo, in-order mo pa. Yung mga expression mo, pilit mo lang ine-express. Sa mga impression mo, hindi ako na-i-impress. Tamad ka mag-construct ng berso kasi mabenta yung mga getup mo. Para kang prangkistang madalas mabuko kasi walang kwenta yung mga setup mo. Kasi tamad ka mag-construct ng berso kasi mabenta yung mga getup mo. Sobrang sip-sip na ito sa mga tao. Ingitero pa, tarantado. Gusto maging inglesero, pindeho, pilingero, kamasyado na gusto magpabida. Dapat sa'yo sinusumpak sa hita pag ako na nag-construct ng linya. Dahil ko pang ininyero na Meralco na perpekto mga plano at eksperto sa trabaho. Pagdating sa ribat, meron na akong magpabida. Dapat sa'yo gusto maging inglesero, pindeho, pilingero, kamasyado na gusto magpabida. Dapat sa'yo sinusumpak sa hita pag ako na nag-construct ng linya. Dahil ko pang ininyero na Meralco na perpekto mga plano at eksperto sa trabaho. Pagdating sa ribat, parang ang estudyanteng mema lang, pero ang hiling magtaas ng kamay. Sobrang galing mo magpanggap. Yung isip ng madla na tangay kung sa bagay. Yung bisyo na yan, hindi nakakasunog ng mga bagat, mga atay. Kaya nga inabuso niya ang pagpapanggap. Para ang lahat sumakay, ako ay oso sa gubat na to. Kaya kung gusto mong mabuhay, share na Undertaker, magpanggap kang patay. Ang ganda sana ng punchline. Kasi alam ko same year. Nag-costume si Sherna ng Undertaker. Tas ginamit na scheme ni Apex. Solid yung niya dito, yung multis niya dito, tsaka yung mga rhyme scheme na sunod-sunod. Feeling ko lang ang haba masyado nung ginawang setup ni Apex dun sa sa Sherna Undertaker na punchline. Parang masyado niya siniksik to the point na parang alam mo yung parang ang tagal lumapag ng punchline. Ang ganda sana pero masyado mahaba yung pagka-set up. Bagay. Yung bisyo na yan, hindi nakakasunog ng mga bagat, mga atay. Kaya nga inabuso niya ang pagpapanggap. Para ang lahat sumakay, ako ay oso sa gubat na to. Kaya kung gusto mong mabuhay, share na Undertaker, magpanggap kang patay. Undertaker, ulul. Huwag mo kaming... Tandaan nyo yun pag may nakita kayo. Hindi ko alam may bears ba dyan sa Pilipinas. Pero kasi pag nakita daw ng bear, play dead para safe. Kang patay! Undertaker, ulul! Huwag mo kaming ginagago dyan, Goldas. Hari ng overtime, lagi na lang, di sakto sa oras. Hahampasin kita ng latigong rosa sa takong de roskas bago iposas. Tas papakainin ko to na may laso na sopas para lalong matodas, mandaraya. Dahil sa panggagaya, kaya to sumikat. Ako dahil sa haring araw, kaya lalong sumikat. Ikaw, yung kanta mong Susana, ginaya mo lang sa Rosana ni Wax, putapete ka. Ginagaya mo lang din si Daylight, yung battle rapper sa Amerika. Dahil sa'yo, yung paggaya ng mga jokes at quotes sa FB, pwede na. Ang galing, di ba? Niya magreplika. Share nan, mapabattle at kanta, peki ka! Kaya babalik na kita sa square one. Sisipain kita ng malabekam na mapunta ka papuntang Jensen. Tangina sa lugar nila, sip-sip to sa mga chairman. May kanta ka pang Ball is Life. May music video mala N1. Share nan. Matanong lang kita, ilan yun ang share? Nan! Share? Nan? Share? Nan? Putang ina, ayoko maggagaganyan kasi nagmumukha akong ewan. Time! Hindi parang basta na lang tinapos na Apex yung yung round 3 niya. Oh, shit. Ang nakita ko naman mali ni Apex dito sa round 3 niya. Masyado siya nag-focus sa multi to the point na na-risk na yung effectivity.
Yun nga, parang wala masyadong room shaker na punchline or alam mo yun, yung effectivity. Mas effective para sa akin yung round 3 ni Shernan. Dahil iba yung yung pagpapatawa niya. Tulad nga sabi ko, kung pagbabasihan natin yung kung sino mas nakakatawa sa kanila, parang si Shernan yun. Si Shernan mas nakakatawa. And yun nga, na-utilize niya ulit sa round 3. Ang problema nga lang, dito kay Apex, masyadong nag-rely siya sa sa multis. Tapos nasundutan din ni Sherna ng sunod-sunod na puntuhan na mas masakit para sa akin mas mas para sa akin, mas tumatagos yung niya, yung punto niya, yung alam mo yun, yung wala kang mapapala kumbaga hindi ka pinapansin ni Sinyo at ni Basilio dahil wala silang mapapala sa'yo. Parang ganun yung point niya. May isang tumatak sa akin na line si Apex dito sa round 3. Yun yung Shernan Undertaker. Siguro tong round 3, base sa effectivity lang, bibigay ko yung round 3 kay Shernan. Ang ganda rin ng ender niya kumpara sa ender ng round 3 ni Apex. Knowing na eto na yung very last round. Hindi lang basta round 3 itatapusin mo kundi yung conclusion sa buong round mo. Round 1, 2, 3. Yun, ako. Round 3 ko is ibibigay ko kay Shernan. Dahil sa effectivity. Yan. So, round 1 and 2, Apex, round 3, Shernan. Do alam ko na kung sino nanalo sa Alam ko na kung sino yung nanalo sa laban na to. Pero solid na laban. Napaka-solid na laban. Siya? Underrated pero low-key dream match siya dahil sa style nilang dalawa. Parang bagay sila maglaban. Pero hindi siya hindi siya naging dream match ng tao. Pero bagay sila maglaban. Iba yung nila, yung alam mo yun, yung chemistry nila bilang magkalaban. Flip top, Gubat 5, Apex versus Shernan. Maingay sa pambes para sa kanilang pareho. Ewan ko sa inyo lahat, pero para sa akin yan yung mga laban talaga na panalo tayo lahat. Yes, sir. Tangina, wild yun. Shoutout sa kanilang pareho. Pero ang boto ng hurado, 5-0 para kay Apex. 5-0 Apex. Salamat ulit kay Doc James Diaz ng LTO Muntinlupa. Ito real talk, napaka-classic ng laban namin. Sana masundan pa yun. Siyempre, sana makalaban ako sa Disyembre. So yun, Apex versus Shernan. Sobrang solid na laban, na enjoy ko yun. Bilang parehas na fan nila nung hindi pa ako nakakapasok sa flip top. Masaya ako na nangyari itong laban na to. Yun. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng live at umabot sa punto ng video na to. Paki-like na lang at paki-subscribe tong channel ko kung di pa kayo nakasubscribe. Thank you sa panonood. Kita tayo sa susunod na episode. Ingat kayong lahat dyan lalo sa mga nagtatrabaho tsaka sa mga nasa school, mga namamasada. Mag-iingat kayo and God bless.